Discipleship matters. Ayan, discipleship matters. Sabi mo sa katabi mo, mahalaga to, kaya makinig ka. Ayan. Sa Matthew 28:19-20, di ba, yung binasa kanina ni Sister Mary Ann, sabi, "Go therefore and make disciples of all the nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, teaching them to observe all things that I have commanded you. And lo, I am with you always, even to the end of the age. Amen." Merong Bible scholar na ang interpretation pala dyan sa, ibalik natin dun sa 19, yung "go therefore and make disciples", ang pagkakaintindi pala dyan sa ibang mga translation, "as you go". Diba? Make disciples. So, ibig sabihin, progressive siya. Na habang nag-go ka, habang umaalis ka, habang may pinupuntahan ka, make disciples. Habang umuusad yung buhay mo, make disciples. Habang nagkakaedad ka, make disciples. Nasaan ka man, make disciples. So, ganun pala. As you go. Hindi lang siya sinabi na go. Sige, mag-disciple ka as you go. Ibig sabihin, lagi mo siyang gagawin. Okay? Tapos yun nga, dito, may libro kasi si Tony Evans na ang title ay "What Matters to Jesus". Tapos chinek ko siya. Tapos ang sinasabi niya doon, napakahalaga daw pala talaga sa Panginoon, kay Jesus, ang discipleship. 'Di ba? Kasi sabi nga daw, 'di ba, sa taong mamamatay at mamamaalam na, anong pinaka tatandaan mo sa kanya? Yung huling habilin, huling sinabi, 'di ba? Kaya sobrang halaga nun. For example, may mga kumbaga namamatay na lolo, lola, or mga tatay at nanay, anong mga sinasabi? Magmahalang kayo, huwag kayong mag-aaway, 'di ba? O lagi mong gaganyan eh. Nung si Pastora Det ay namamaalam na pala noon, meron din siyang mga ganon. Tapos naalala ko rin yung tatay ni Tito Arnel, merong habilin, 'di ba, na dapat doon siya. Kaya alam ko, 'di ba, may mga tinibag-tibag po kayo doon na dapat doon po siya ibuburol, ganyan. Kumbaga parang ngayon binibigyan importansya ng mga tao 'yon. Ngayon si Jesus din ganon. Bago siya umakyat sa langit, meron siyang huling habilin. 'Di ba? Na yan nga, yung Matthew 28:19-20. Kaya nga dapat daw, kung merong pinaprioritize ang church ngayon, is yan, go and make disciples. Kaya pansinin nyo, sa CCF, sa BCF, meron silang pinaka-priority, di ba? Ano ang pinaka-quotation nila or tawag doon, motto o yung kasabihan? Honor God and make disciples, di ba? Kumbaga, kumbaga parang simple lang, dalawa lang. I-honor ang Diyos, tapos gumawa ng disciples. Kaya nawa, sa umagang ito, maliwanagan tayo na sobrang halaga pala ng discipleship. Kaya sabi mo nga sa katabi mo, magdi-discipleship na tayo. Ayan. So ngayon, nung mga nakaraan, di ba, spiritual yung natin, mga pinag-aaralan natin. Actually, may mga deliverance tayong mga pinag-aaralan. Ngayon, practical naman. Diba? Pag-aralan naman natin, ano yung mga practical things na tinuturo when it comes sa discipleship. So, unahin natin, ano ba ang discipleship? Yan. So, una, ang discipleship ay equals to following Jesus. Ang salitang disciple ay mula sa Latin word na discipulus, na ang ibig sabihin ay learner o student. Kaya for example, sila Socrates, mga Plato noon, Aristotle, mga kumbaga scholar, di ba? Tapos mga may disciples sila. Ganon din si Jesus. Actually, si Jesus nga ang original, di ba? And sabi, sa Bible, ang disciple ay tagasunod ni Jesus na natututo at sumusunod sa Kanya. Sino mga example nun? Peter, Andrew, James, John, di ba? Yung mga 12 disciples. So yun palang ibig sabihin. Pag nag-undergo ka sa discipleship, meaning sumusunod ka o tagasunod ka ni Lord. Pangalawa, discipleship is equals to learning and living the Word. So, hindi mo lang inaaral, kundi isinasapamuhay mo ang salita ng Diyos. Sabi nga, hindi lang ito pag-aaral ng doktrina, kundi pagsasabuhay ng aral ni Kristo. Kasi nga, alam nyo po, pag doctrine ng pinag-uusapan, madali lang yan eh. Discuss mo lang, okay na, di ba? Pakinggan mo lang, okay na. Pero ang discipleship iba, ina-apply mo, di ba? Kaya sabi, kung kayo'y mananatili sa aking salita, tunay nga kayo'y mga alagad ko.
Kaya halimbawa, ikaw, sumusunod ka kay Lord, ibig sabihin, disciple ka. Nag-undergo ka ng discipleship. Pangatlo, ang discipleship pala ay equals to life transfer, not just lesson transfer. Kaya nga dito, di ba, tayo nagkakatalo. Dito na tayo kinokorek ng Panginoon. Na kapag nagwa-one-to-one ka pala o nagdi-discipleship ka, hindi lang basta, ito yung salvation, ha? Ito yung lordship, ha? Ito yung repentance, forgiveness, Bible, yun. Dapat nagkakaroon ng life transfer. Na kumbaga kung paanong nakisama si Jesus sa mga disciple, ganun din pala tayo. Diba? For example, yung dinidisciple mo ngayon, matututong manalangin yan kung ikaw din makikita kanyang nananalangin. Makikita ng dinidisciple mo yung tunay na pagpapatawad kung ikaw mismo makita ang kanya na nagpapatawad ka. Naintindihan? Sabi nga, hindi lang ito klase o meeting, kundi paghubog ng buhay sa buhay. Sabi nyo nga, life to life. Di ba, nagwa-one-to-one tayo, dapat ang mangyari, life to life. Na yung parang at the end of the day, may makukuha talaga sa'yo yung dinidisciple mo. Kaya di ba, there are times yung mga dinisciple ko rin, yung mga inalagaan ko rin, there are times, di ba, may mga nagsasabi, uy, kamukha mo na si pastor. Uy, ano mo na si pastor, ganyan. Kaparehas mo na ng ganto, ganyan. Dumating nga yung time noon, magkakaparehas kami ng buhok, magkakaparehas kami ng bag, ganyan. Pero, syempre, ngayon, nung later on, ayaw na nila sa buhok ko, di ba? Pero, ayun, hindi na nila ginaya. Wag na wag. Di ba? Pero yun nga, kumbaga parang anong nangyayari dito? Buhay sa buhay. Sabi, katulad ng ginawa ni Jesus, kasama niya ang mga alagad niya araw-araw. Di ba? Isipin niyo yun, hindi lang tuwing may preaching. Di ba? Mapapansin niyo na ang disciple ni Jesus, kasama niya kumain, kasama niya mangaral, kasama niya mag-deliver, nakikita ng mga disciple niya paano siyang nagpapalayas ng demonyo. Diba? So, ganun. Diba? Kaya, tayo, diba, nababound lang tayo. Ay, kailan ang, one-to-one nyo? Sa linggo po. Diba, life to life yan. So, ibig sabihin, pwedeng weekdays, pwedeng kung anong araw ng pinag-agrihan nyo. Diba? Kaya sabi nga, nawa po, ganyan yung mangyari sa atin. Pang-apat, ang discipleship ay growing to be like Christ. Na ang goal dito, sabi nga, hindi lang maging mabait, kundi maging Christ-like. Kasi alam nyo po, for your information, may mga hindi po Christian na mabait na talaga. Sabihin ko sa inyo, mas mabait pa sa akin, mas mabait pa sa inyo. Diba? Kaya nga, pagka nahaharap ako sa mga mabait na mga tao, ako pa'y nahihiya na sharean sila. Pero diba, alam natin na sa Word of God, hindi kompleto, hindi enough, ang mabait lang. Kasi sabi, good works and religions will not save you. Hindi ka ililigtas ng kabaitan mo. Kaya kailangan maging kagaya ka ni Jesus. Diba? Kailangan maligtas ka ni Jesus. Sabi ng Romans 8:29, tayo'y itinalaga upang maging katulad ng kanyang anak. Tingnan mo nga yung katabi mo. Yung katabi mong yan, dapat ang ending niyan, maging kamukha ni Jesus. Amen? So, tingin mo, kamukha na ni Jesus yan o ni Judas? Diba? Ni Jesus dapat, okay? Kaya dapat pare-parehas tayong maging kagaya niya. Panglima, ang discipleship pala ay equal sa multiplying disciples. So, dapat dumadami pala tayo. Sabi hindi natatapos sa sarili, ang tunay na disciple ay gumagawa rin ng disciple. Kaya taas nga kamay ng tinuruan na dito, taas kamay, wag mahihiya. Yung dinisciple na taas kamay, winantuan. Ngayon, hindi lang natatapos pala doon. Kinakailangan, kung tayo ay dinisciple, magdi-disciple din tayo ng iba. Amen? Diba? Halimbawa, sino ang nag-disciple, nag-one-to-one kay Gabi? Sino? Si Ate Mary. Ngayon, si Gabi, later on, dapat mag-one-to-one na rin siya. Naintindihan? Sino ang nag-one-to-one kay Raylene? Si Nicole. Later on, dapat si Raylene ay magwa-one-to-one din. Later on, magiging ate rin dapat siya, magiging discipler din dapat siya. Ako nga, natutuwa ako kapag nakakasalamuha ko yung mga taga-Victory. Kasi alam nyo, ang palagi kong naririnig na sa kanila, salita, at pag may ipapakilala, ito pala yung dinidisciple ko. Pag pinapakilala ko. Diba? So, ibig sabihin, active sila in making disciples. Diba?
Kaya kailangan, ano man pong edad, nawa din nga po kahit adult, di ba? May dumating yung time, may mga i-disciple kayo. Papakilala nyo sa akin, Pastor, ito nga pala si Maring Veronica, dinidisciple ko. Yan. Pero inililinaw natin yung term, dinidisciple. Tama? Hindi disciple. Kasi pag sinabi mong disciple ko, tagasunod mo yan. Lagot ka, di ba? So dapat, dinidisciple, tagasunod ni Jesus. Amen? Hindi ikaw ang pinakamahal. Oo, may times na minamahal mo talaga yung leader mo, pero ang pinakamahal, si Jesus talaga. Yan o, tingnan nyo, ituro mo sa mga taong mapapagkatiwalaan na siya namang makakapagturo rin sa iba. Multiplication. Yun ang ibig sabihin ng discipleship. Kaya, for example, sa LG nyo, 8 kayo. Dapat dumating yung time, maging 16 yan. Kasi dapat lahat ng mga nasa member ng light group makapag one-to-one. Maranasan nating magdala ng kaluluwa sa Panginoon. Okay? Malinaw to kasi practical lang naman to eh. Kaya sabi, kailangan, next natin, magpa-disciple dahil hindi ka, sorry. Ito pala, discipleship. sorry. Discipleship is the process, ang layo ng nilaktaw ko, is the process of following Jesus, learning His Word, living His way, and helping others do the same. Kaya for example, si Ella, natutunan niya, ito pala ang Bible. Ito palang malalaking, number dito, chapter pala ang tawag dito. Tapos yung mga maliliit na number, verses naman pala to. Tapos 66 pala ang book sa Bible. Tapos Old and New Testament pala to. Sa Old, merong mga poetical, prophetical, ganyan. Tapos sa New, meron niya. Ngayon, kapag alam niya na yon, dapat ipasa niya na. Amen? Hindi lang mananatili sa kanya. Alam niyo kung bakit? One thing na dahilan, bakit tayo kailangang mag-disciple? Kasi kapag ipon tayo ng information sa utak, tapos wala tayong pinapasahan, ano mangyayari? Yabang lang ang mangyayari. Tama? Kasi ang dami mo lang alam. Pero kapag once na in-apply mo, shinare mo sa iba, tinuro mo, walang ending ang pagkatuto. Ako nung nagwa-one-to-one ako, nagugulat ako sa mga ginagawa ng Holy Spirit sa akin. Kasi wala naman talaga to originally sa illustration na sasabihin ko, pero bigla-bigla siyang nagbibigay ng mga illustration, ng mga halimbawa. Kasi kahit ikaw, natututo ka whenever you do one-to-one, whenever you one-to-oneing. Diba? So, kaya dapat tayo po ay mag-discipleship na. Ano ang discipleship? Yun. So ngayon naman, bakit kailangan mong magpa-disciple? Sa mga bago naman po to, na nag-undergo naman ng discipleship o one-to-one, na kung tinuturuan kayo, bakit kailangan may mentor ka? Bakit kailangan may nagtuturo sa'yo? Bakit kailangan may leader ka? Una, dahil hindi tayo likas na marunong sa Christian life. Tama? Meron ba dito, bago pa lang siya, alam niya na mag-tongues? Gulat tayo, nag-tongues agad Gulat tayo, alam niya na agad yung books of the Bible. Wala, di ba? Lahat po tayo, zero knowledge talaga when it comes sa Christian life. Kaya kapag bagong Kristiyano, marami tayong tanong. Paano mag-pray? Paano magbasa ng Bible? Paano lumago? Kailangan natin ng spiritual guide para hindi tayo maligaw. And alam nyo, ako nga po, bilang pastor, ang dami ko nang nakitang ganon na naligaw. Yung inaral lang ng sarili yung Bible, kung ano-ano na yung interpretation. Diba? Hanggang sa hindi ko na makorek, hindi ko na masabihan ng ganito kasi yumabang na. Kasi, ganito interpretation yan. So, mali. Kailangan mo na ang gabay. Tingnan niyo yung Ethiopian eunuch. Ang sabi niya, paano ko maiintindihan ito kung walang magtuturo sa akin? Sa Acts 8:30-31. Na ibig sabihin dyan, bawat isa kailangan may nagtuturo. Bawat isa kailangan may mentor. Amen? Sabi mo sa katabi mo, magpa-disciple ka na. Pangalawa, para magkaroon ng accountability. Kasi lahat tayo ay mahina kung nag-iisa, tama? Pero pag marami, di ba, ay mas malakas tayo. Sabi nga, ang discipleship ay nagbibigay ng kasama na magpapaalala, magtutuwid at magpapalakas sa oras ng tukso. Di ba, aminin nyo, kapag may accountability kayo, ka-light group kayo, nagwa-one-to-one sa inyo, pag naliligaw ka ng landas, may sumusuway, tama? Uy, napupuyat ka ata palagi Anong pinapanood mo? Diba? Uy, lagi kang late Nag-games ka ba? Diba? Yung parang may mga taga-correct ka na ngayon. O
yung kanina, pansin ko sa LG, yung mga words mo, ang harsh na. Diba? So may mga nagsasabi sa'yo ngayon. Nakadalaw ako sa inyo, sabi ng mama mo, pabalang ka daw umano, sumagot. Diba? So may nagpapaalala. Kaya sabi nga ng Proverbs 27:17, ang bakal ay nagpapatalas ng bakal. Gayon din, ang tao ay tumatalas sa kapwa niya. Noon dati, alam nyo, nung may mga kasabayan kami naman, nila Pastor Dan, pag kunwari, nag-aanuhan na ng Bible, sasabihin ko sa inyo yung parang honest na evaluation ko pag sama-sama kami. Pag sama-sama kami, parang bakal ay nagpapatalas ng bakal. Pag napapansin namin si Dan, ang galing sa Sunday School, ang galing sa Bible School, kami rin. Gagalingan din namin. Uy, 40 si Dan, kailangan. Angasan natin yan, ganyan. Yung parang ganyan, bakal ay nagpapatalas ng bakal. Yung nahahamon ka tuloy. Uy, si Althea, Bible Reader of the Year. Nagkaroon tuloy ng Bible. Di ba? Ang ending, ay, kailangan next year, ako naman. Di ba? Kasi ganon. Kapag nagpapamentor, nagpapadisciple, mas lalong nagkakaroon ng hamon, ng mga accountability. Pangatlo, para matutong lumakad sa salita at sa espiritu. Ang discipler ay parang gabay na nagtuturo kung paano isabuhay ang katotohanan ng Biblia sa totoong buhay. Sabi ng 1 Corinthians 11:1, tularan nyo ako gaya ng pagtulad ko kay Kristo. So, ibig sabihin nito, yung si Paul, kung paano siyang maglakad, di ba, ay tinutularan siya ng mga dinidisciple niya. So, ganun din. Di ba? Pag nagpapadisciple tayo. Pang-apat, dahil may mga laban na hindi kayang harapin mag-isa. Tulad ng temptation, doubts, family struggles, peer pressure. Sabi, lahat mas madali kapag may nagtuturo kung paano ito harapin ayon sa salita ng Diyos. Aminin natin, hindi tayo all-powerful na being. Kailangan talaga natin ng help. Di ba? At ang paghingi ng help is not a sign of weakness. Pag humingi ka ng help o ng tulong, hindi ibig sabihin mahina ka. 'Di ba? Ibig sabihin lang niyan, hindi ka alien. 'Di ba? Tao ka rin lang. Na kahit nga si Jesus, kinailangan niya ng magpe-pray sa kanya. Kailangan niya ng mga disciple niya. Si Moses, kailangan niya ng mag-aangat ng kanyang kamay. So ikaw din. Sabi mo sa katabi mo, ikaw rin. Okay. Sunod naman, panglima, para maghanda na tayo mismo'y makapag-disciple. So bakit ka magpapadisciple? Kasi hindi pwedeng magturo ng hindi muna natuto. Di ba? Oy, Tin, mag-1-to-1 ka na. Pero si Tin, ang alam lang, salvation. Hindi pwedeng ganon. Kailangan magpapaturo talaga siya. Kaya nga, minsan akala nyo, ang higpit ko lang. Di ba? Na, tawag dun, AJ, tapusin mo na yung wina-1-to-1 mo. Kasi bakit? Hindi yan lalago, hindi yan titibay, hanggat hindi natututo ng Word of God yan. Minsan pa nga ganito, ang akala natin, nag-grow na yung tao kasi ang mata, lagi na kay pastor, nakaganon. Hindi mo alam pagkain ang iniisip niyan. Di ba? Mamaya-maya. Di ba? Kaya kinakailangan may follow-up, may 1-to-1, may fellowship na inaatenan. Di ba? Para sa gayon, na-evaluate mo, nabasa mo na yung book ng John na pina-assignment ko nung nakaraan. Ay, opo. O sige nga, i-recite mo yung John 3:16. For God so loved the world. Diyan mo tuloy nalalaman kung nagbasa nga, di ba, na-evaluate mo kung nag-grow, ganyan. Alam mo na ba yung tithes? Nag-tithes ka ba? Balita ko, nagkaroon ka daw ng allowance na 3,000. Tinights mo ba yung 300? Di ba? May mga mag-check up sa'yo, magpa-follow up sa'yo. Sabi nga, ang pagpapadisciple ay paghahanda para maging epektibong discipler sa iba. Ayun, alam nyo, isa sa mga natutunan ko, pag nagpapadisciple ang tao, ibig sabihin, humble siya. Di ba? Kasi bakit? Ibig sabihin, nagpapaturo. Pag ayaw na magpa-disciple, pag ayaw na pa-1-to-1, isa lang ang ibig sabihin, may pride ka na. Di ba? So, dapat magpa-1-to-1 ka na. Okay? Kaya sabi nga dyan, matuto muna bago ipasa sa iba. Sa 2 Timothy 2:2. Kaya sabi, kailangan mong magpa-disciple dahil hindi ka nilikha ng Diyos para lumago ng mag-isa. Ang discipleship ay daan ng paglago, proteksyon at paghahanda para ikaw mismo ay makapaghubog ng iba. Amen? So, naintindihan? So, bakit magpapadisciple? Yan po yung mga dahilan. Sunod naman, bakit mahalaga ang discipleship? Okay? Listen very carefully ha.
Bakit mahalaga ang discipleship? Kasi una, ang discipleship ay utos ng Panginoon. So kung utos ng Diyos, dapat sundin. Matthew 28:19 to 20, yan yung the Great Commission. Pero di ba, dahil sa pagpapabaya ng mga Kristiyano, ang minsang natatawag the Great Omission. Di ba? Pero dapat commission yan. Di ba? At yung iba, sa sobrang tigas ng ulo, Great Consummation. Di ba? So, wag ganon. Kailangan commission. Hindi omission, hindi consummation, kundi Great Commission. Dapat sundin natin. Sabi, hindi ito option, kundi mandato. Sabi nyo nga, mandato. Isa pa. Ayan. Pag sinabing mandato, mandatory. Yung talagang pinag-uutos. Sabi, kung mahal natin si Kristo, susundin natin siya. Kasi alam nyo po, kaya next nga natin yung picture. Anong mapapansin nyo sa mga taong ito? Sundalo, police, nurses at doktor, di ba? Firefighters o firemen. Anong common denominator nila? Pare-parehas silang nagliligtas ng buhay. Diba? So, ganun, alam nyo ba, ang discipleship, ganun din. Kinakailangan natin tong gawin, mandato to sa atin. Bakit? Kasi buhay ang nakasalalay dito. Pag hindi mo dinisciple yan, lagot. Kaya nga, bakit sinasabi na ang discipleship, pag-asa siya ng society? Kasi kapag dinisciple natin, let's say for example, hindi pa dumating si Lord, pero nawa Lord, even so, come Lord Jesus. Hindi pa dumating si Lord ng 30 years pa. Ngayon, sila Amari, sila Isaiah, sila Faith, yung mga kids church natin dito, sila na ngayon yung magte-take over na pamalakaran ng bansa at lungsod natin. Ngayon, nakaligtaan natin silang i-disciple. Nakaligtaan natin silang turuan ng Bible. Tingin nyo magiging matuwid sila na citizen ng Muntinlupa o Pilipinas? Hindi. Kahit sabihin ko sa inyo na, for example, maghanda kayo, mga magulang dito, di ba? Naghahanda kayo ng education plan sa anak nyo. Pero kung halimbawa yung sinasabi sa Proverbs na kung hindi magiging maingat yung susunod na henerasyon, kahit yung legacy o kahit yung ipapamana ng kanyang magulang sa kanya, mababaliwala. Okay? Kaya that's the importance ng discipleship. Kaya nga maganda, di ba? Yung bawat mga ages, kapatid nyo, kung yan man ay 1 year old, 2 years old, di ba? O pataas, dalhin nyo na agad. Di ba? Kasi bakit? Nang sa gayon, ma-disciple na. Pastor, makulit eh. Talagang pag-pray mo, dalhin mo pa rin. Di ba? Bakit? Sino ang mananalo? Dapat ikaw. Kasi again, what you ignore, what you forget, it will dominate. Kaya kapag inano mo yung katigasan ng kanyang puso at ulo, hanggang paglaki, ganun siya. Pero kung ngayon, di ba, pipingutin mo na ang kanyang kilay, di ba, ang kanyang tenga. Di ba? So, matututo na siya. Amen? Amen. Di ba? Kaya sabi mo, buhay ang nakasalalay. Sabihin natin. Pangalawa, bakit mahalaga ang discipleship? Ang discipleship ay para sa paglago ng Kristiyano. Sabi ng Colossus 2:6-7, mag-ugat at magpatibay kayo kay Kristo. Di ba? Hindi yung ugat-ugat dyan, ha? Mag-ugat. Pag sinabing mag-ugat, lumalim. Di ba? Sabi, hindi sapat na ligtas ka lang, kailangang lumalim at lumago. Diba? Sa discipleship, natututunan ang prayer, word of God, at godly living. Kasi alam niyo, pag hindi tayo nag-discipleship, pag bumisita kayo sa mga bahay-bahay, anong madadatnan nyo? Pag sa church, Bible ang hawak. Pag sa bahay, tungit na ako. Kanina ka pa dyan. Diba? Ganon. Pero kapag nag-discipleship ka, magugulat ka. Sa church, naka-Bible. Sa bahay, naka-Bible din. Naintindihan? Amen? Diba? Sa church, malumanay ang salita. Sa bahay, malumanay din. Diba? Pero pag hindi mo dinisciple yan, magugulat ka. Ang bait sa church, pag sa bahay, diba? Patay na yung mga kasi taratatat yung bunganga. Diba? Kaya sobrang halaga. Kasi nandun yung paglago. Okay? Para nga daw pagdidilig sa halaman, ang discipleship, na habang dinidiligan mo ang halaman, ano mangyayari? Magbubulaklak, lumalago, lalaki. Di ba? So, ganun ka din. Amen? Again, tingnan mo yung katabi mo. Yan ba ay bansot? Spiritually? O nag-grow na?
Di ba? Yung kailangan makitaan na nag-grow ka na. Uy, dati, pastor, itong katabi ko, nagmumura to dati. Ngayon, puto na lang, puto. Putong inamoy. Diba? Si Bishop nagsabi na, gano'n na lang. Diba? So, dapat nababago tayo. Diba? So, sorry po. Pangatlo, ang discipleship ay nagpapalakas ng simbahan. Yun. Kaya bakit ini-encourage ng mga pastor na mag-discipleship tayo? Kasi tayo rin ang napapalakas. Ephesians 4:12-13, upang ang mga banal ay maihanda sa gawaing paglilingkod. Sabi, ang matatag na mga alagad ang bumubuo ng matatag na iglesia. Kasi kapag matatag ang individual, matatag tayong lahat. Kapag bawat isa sa atin dito lalago, malago ang church. Amen? Amen. Yan ang pangarap ni Lord. Sabi, ang matatag na mga alagad ang bumubuo ng matatag na iglesia. At ano pa? Unity at maturity ang nagiging bunga ng discipleship. Pero pag walang discipleship, di ba? Sa light group nyo pa lang, panay awayan, panay sumbungan, pero pag dinidisciple mo yan, di ba, magugulat ka, nagmamature na yan. Amen? Di ba? Una, hanggang 3 buwan, 3 taon, so sumbong-sumbong pa yan. Di ba? Pero darating yung time, di ba? Magmamature din yan. Sabi nga ni Bishop, unang mga taon, hinihimas yan. Ay, ganun, inaway ka. Pero pag naka-10 taon na, nagsusumbong, hampasin na yan. Di ba? Himas una, pangalawa, hampas na kapag matagal na. 10 taon, panay pa rin ng di ba, sumbong. So, dapat po, nag-grow na tayo. Sabi nga, para daw yung sabi may isang simbahan kasi, ang hindi dumami agad. Pero ang nangyari, ang mga members ay naging consistent sa pagdi-discipleship. Kalaunan, sila na po ang nagdala ng mga tao, mga kaluluwa pa isa-isa. Kaya dumami na rin yung church. Diba? Kaya tayo din, alam nyo, nung Wednesday, huwag kayong malungkot ha, take it as a challenge. Nung Wednesday, malungkot ako pag uwi. Kasi may message sa akin si Lord. Kasi di ba revival yung message nun? Grabing revival. Pero alam niyo, sabi sa akin ni Lord, very humbling. Hindi pa kayo ready. Parang after kong mag-pray, uwi ako, sabi ni Ate Mar, ba't ka malungkot? Basta. Diba? Kakain kami, malungkot ako. Ba't ka malungkot? Basta. Pero yun nga, ang message sa akin ni Lord, hindi pa ready. Kaya ang challenge, i-ready ang church. Diba? Sa paglawak, paglaki. Kasi kung nga naman, halimbawa, humiling tayo sa Diyos ng malawakan. Lord, penging 500 na kaluluwa. Kung suplada ka pa rin, kung hindi ka, suplado ka, hindi mo binabati yung katabi mo, hindi pa ready. Kailangan ready. Amen? Kaya tingnan mo yung katabi mo, ready na ba yan? Kung hindi pa, i-disciple mo na. Diba? I-mentor mo na. Kailangan maging ready tayo. Naintindihan? Amen? Kaya mapapansin niyo yan, maaalala niyo yan in the future. Ito pala yung sinasabi ni Pastor. Kaya dapat dumating yung time. Ready na. Sa bawat mga LG, ba't hindi pa dumami-dami? Kasi kailangan ready. Diba? Hindi kailangan, yung mga nandoon, hindi pag may bago, aawayin. Diba? Hindi yung, dati naalala ko, may kwentong ganon. Yung may bago tayo, tinamaan siya ng buhok, ginanon niya rin. sabi ko sa isip-isip ko, tingnan mo yan, di ba? Kaya minsan, yung kunwari, may dadating na pogi o kaya maganda. Pag mas pogi sa kanya, hindi papansinin. Di ba? Pag mas maganda sa kanya, dead ma ka dyan. Di ba? Hindi ganon. Kapag may pogi, kapag may maganda, mas lalo mong habulin. Joke lang. Joke lang. Hindi, yun nga. Yung parang i-cater mo, huwag kang may insecure. Di ba? Kaya mamaya sa YA singles natin, umattend kayo, maganda ang ituturo ko. Di ba? So, kumbaga parang huwag kang may insecure. Kailangan mas anuhin mo. Ipakita mo hindi ka insecure sa ganda. Tsaka sa pogi niya. Amen? Kasi pogi ka rin. May ibang kagandahan ka.
Hindi lang hindi lang litaw. Di ba? Kaya sabi mo sa katabi mo, dapat maging ready tayo, sabi ni Lord. Okay? Tapos pang-apat, ang discipleship ay nagpapatuloy ng ebanghelyo sa susunod na henerasyon. Bakit mahalaga ang discipleship? Kasi next generation ang hinuhubog nito. Sabi nabasa na natin yan, di ba? Na mapapagkatiwalaan na siya namang makakapagturo sa iba. Ito ang chain reaction ng gospel. Kung walang discipleship, hihinto ang paglaganap ng mabuting balita. Kaya nga ako thankful tayo, di ba? Sa mga kids, nakakakita na tayo ngayon ng mga potential. Yung parang kahit medyo iniisip natin, ang tagal naman. Pero nagkakaroon tayo ng mga dedicated na kids pa lang. Di ba? Andyan sila Aya, andyan sila Andrea, sila Cholo. Ayan, si Cholo dedicated yan. Kaya na kahit dalawa inaatinan. Salitan, di ba? Kaya dapat tuloy lang ang hubog. Di ba? Huhubog din yan si Cholo. Di ba? Amen? Kasi pag tinigilan natin, pag sinukuan natin, di ba? Si Amari, nung una, hindi naman talaga pumupunta yan. Pero siya na ang kumukusa, di ba? Kasi, nandun na rin si Matmat. O, tama. O, andun na rin si Matmat, di ba? Praise God. Di ba? Kaya, unti-untiin lang natin hanggang wag tayo susuko. Yung wag tayo mairita. Kasi may prutas, may bunga ang lahat ng mga effort natin. Amen? Amen. Di ba? Ayan. Tapos, kaya tingnan nyo to. May laro kasing ganito, ang mga atleta. Ang tawag daw dyan ay relay race. Ngayon, ang kailangan dyan ay yung maipasa yung baton. 4 pala ang naglalaro kasi dyan. Sa isang team, 4. Tama ba? Tapos yung 4 na yon, kailangan tumakbo yun. Tapos hanggang sa punta sila sa finish line, yung pinaka pang-4, kailangan siya yung magdadala ng baton doon sa finish line. Pero ang rule nga, kailangan maipasa. Kailangan lahat makatakbo at makahawak nung baton na yon. And ganun din sa buhay. Kailangan maipasa natin yung gospel. Diba? Nang sa gayon, pag tayo ay lumipas na, pag tayo ay wala na dito sa mundo, may magpapatuloy. Kaya nga, for example, sa akin, napapaisip kayo, paano si pastor? Wala siyang anak. Diba? Pero kinakailangan may magpatuloy ng baton. Diba? Na yung hihipuin si Lord, kasi ako, aminado ko, hindi ako all the time malakas. Diba? Minsan, 36 ka pa lang, 35 ka pa lang, may nararanasan ka ng sakit ng ganito ko, sakit ng ganyan ko Di ba? Paano pa kaya pag nag-40, 50, 60 na tayo? Hindi all the time kaya kong gawin lahat ng mga responsibility na ginagawa ko ngayon. Na si pastor na ang OBS, si pastor na ang prayer meeting, si pastor pa ang visitation, si pastor pa ang ganito, ganyan-ganyan. Darating yung time, kailangan may mapagpasahan ng baton na magpapatuloy, di ba? At inaasahan ko, by faith in Jesus' name, lahat po tayo magko-contribute at magpa-participate. Amen? Di ba? Na ngayon, sila Ate Rachel lang yung naggaganyan, sila Ate Mira. Pero darating yung time talaga. Di ba? Kailangan tumugon kayo sa call ni Lord na ako rin. Di ba? Dati one-to-one ka lang, di ba? Pero darating yung time, ikaw na yung magwa-one-to-one. Amen? Amen. Kasi ang buhay ko dito sa mundo may due date. Di ba? Lahat tayo, meron tayong due date. Hindi lang natin alam kung hanggang kailan. Pero itong ginagawa ko is a preparation para sa inyo. Kasi I never know, hindi ko alam kung sino, di ba? Ang itatouch ni Lord para kunin yung bato na yon, di ba? At ipasa. Para nang sa gayon, di ba? For example, ako, hindi ko talaga, sinabi ko sa sarili ko, hindi ko bibiguin si Bishop. Hindi ko bibiguin si Ate Beck, si Ate Ruth. Yung sinimulan nila sa akin, ipapasa ko hanggang dulo. Di ba? Kaya sana, ganun din tayo. Yung lahat ng mga sinimulan sa atin, ng nag-one-to-one sa atin, ng mga leader natin, wag natin silang i-fail. Wag natin i-fail ang Panginoon. Ipasa natin. Amen? Amen. Okay? Kaya yan yon. Next, bakit mahalaga ang discipleship? Panglima, ang discipleship ay nagbabago ng buhay. Ito yung napakasaya. Di ba? Sabi, huwag kayong makiayon sa takbo ng mundong ito, kundi magbago kayo. Sabi, ang alagad ay natututo, hindi lang sa salita, kundi sa halimbawa ng mas matured na Kristiyano. Di ba? Ito ang tunay na life transformation. Di ba? Kasi yun ang yung alam niyo yun, naintindihan niyo yung parang pag nakita mo nga kasi yung na to, magagaya mo
Di ba? Nung nakaraan, sabi ko kay Risa, oo nga, ganyan. Kasi natuwa lang naman ako. Tapos, sino ba yung ginanong ko? Sabi ko kay Risa, ikaw talaga. Nakita ni Pete, maya si Pete, sabi niya, sabi kayo sa'yo, kuya, gagayahin niya yan eh. Di ba? Kaya kapag kunwari, sa bata, parang pinakita mo, ang hilig mo mamamalo ka, gagayahin yon. Ganon din sa discipleship. Kung ano yung ipapakita mo sa dinidisciple mo, gagayahin niya rin yun. Di ba? Uy, yung nagdi-disciple sa akin, yung nag-one-to-one sa akin, nag-ano rin pala, dugsh. Tapos sa TikTok pa, dugsh. Di ba? Okay lang pala yun. Di ba? Kaya sana po, bawat isa po sa atin, makitaan po tayo ng transformation at pagbabago. Nang sa gayon, yung mga gumagaya sa atin, ganon din ang gayahin nila. Amen? Kaya nga sa Xerox copy, di ba? Anong pinakagusto mo na paggayahan ng Xerox copy? Yung original. Hindi yung pang 10 kopya na ang itim-itim na nung di ba? Di ba? Paglabas nun. Ba't panay uling to? Di ba? Ang dapat na paggayahan, yung original. Kaya tayo, ang dapat gagayahin natin, yung original. Kahit nga ako sinasabi ko sa inyo, wag nyo akong gagayahin. Ang gayahin natin, si Jesus. Kasi siya yung original na dapat nating gayahin. Paano siyang magpatawad? Paano siyang kumilos? Paano siyang magsalita? Ganon. Di ba? Kasi pagka ako ang ginaya nyo, ay wala. Di ba? Kaya nga ayan. Yan. Yan. Sasunod ko na lang kakwento. Ayan. Yan. Ano nga ba? Yan. Hindi, kasi ganito yun. Napakwento. Diba, nakita niyo yung bahay namin, di ba? Bato yun. Yung kisame namin. Isang prayer meeting, nakita namin tumutulo. Tapos, alam na alam ko talaga, banyo yun, yung pinanggalingan. Tapos madilaw-dilaw. Sa isip ko, yak! Ngayon, alam niyo na ang inisip ko. Tapos nag-rewind sa akin lahat. Nung nakaraan, nagpupukpok sila dyan. Nung nakaraan, ang dami nila dyan. Tapos nung nakaraan, panay sila lasingan dyan. Ngayon, nireport ko sa may-ari. Sabi ko, tita, merong tulo dun sa sala namin. Nagulat ako, ganyan-ganyan. Ay, bakit? Ganyan-ganyan. Kasi nagpupukpok nung nakaraan. Tapos hindi lang yun, tita. Sabi niya, ang ingay pa nila nung nakaraan. Panay sila lasingan. Tapos, ganyan-ganyan. Aba, itong si tita, hindi ko alam. Sumugod pala doon, sa taas. Hindi ako ang inuna. Maya-maya, may kumakatok. Bakit? Lumabas ka dyan! Labas! Tapos binuksan ko, Diyos ko, Panginoon. Sabi ko, Lord, cover me with your blood. Sabi nung ang laking tao, tapos parang lasing, namumula. Ano sinasabi mong maingay kami? Sabi sa'yo, hawak ako sa e-bike. Hindi ko po... Pero ito pa ang ito ang susunod na kabanata. Habang papalapit sa akin yung mama, bigla namang dating ni Papa tsaka ni Mama. Naku po, nakita ni Mama. Sabi ko, may tubo ba siya dun sa sa e-bike? Mukhang alam ko na mangyayari nito. Diba? Pero alam nyo, to make the long story short, hindi ko napapabain. Maayos ko naman na deal. Hindi nagkabaranggayan, hindi kami nagkasapakan, nagkasuntukan. Sabi lang ni Mama, namumula daw ako. Pero yun nga, salamat sa Panginoon. Pero siguro kakagaling ko nga lang din nun sa fasting. Pero ang dami ko nang naisip na bunutin di ba? Naisip ko na yung ganito, yung tubo rin, yun ganyan. Yung e-bike, iba to kung ganun sa kanya. Di ba? Pero salamat sa Panginoon. Kasi, tsaka sabi ko sa isip-isip ko, kailangan parehas kaming maging Christian ni Papa. Si Papa kasi superhero ko to. Si Mama Wonder Woman to. Ako naman Superman, 'di ba? Naghahagis ako ng mga kaaway noon, pero Lord, Christian kami. Salamat sa Panginoon, sa aming tatlo walang kumilos. 'Di ba? Hanggang lang, si Mama, 'di ba? Namula lang ng konti. 'Di ba? Pero hindi siya humawak ng kung 'di ba? So kasi doon mo makikita na everyday, 'di ba? Habang binabago ka ni Lord, may transformation talaga. Di ba? Kung dati yun, di ba, Ma, diyan ka! Ako dito! Di ba? Kumbaga, parang magtutulungan na kami, pero wala talagang sinabi. Di ba? Talagang kalmado ako, ganyan-ganyan.
Diba? Kahit yung yung sa baba, nung yung parang inakyat kami dito, pinagsasalitaan hindi ko alam kung si Aaron ba yung pinagsasalitaan ng kung ano-ano. Tapos si teacher, parang ginaganon-ganon din. Sinabi ko lang, ano pang pangalan nyo? Tapos may siguro kinabahan siya kasi pangalan niya na yung tinatanong ko. Siguro, iniisip niya, baka i-report siya, ganyan-ganyan. Architect po kayo? Okay po, ganyan-ganyan. Tapos sinabi ko na. Pero parang nagpapasalamat ako kay Lord kasi na-maintain yung kalmado. Pero pagka ganon, mapapansin niyo rin ako, nanginginig na yung boses ko, tapos namumula na ako. Pero nagpapasalamat ako kay Lord. Yun nga, yung parang may changes na Basta dati kasi, yung tawag doon, yung magsasalo ang balat sa kaya parang gano'n. Diba? So, kaya dapat mabago tayo by our discipleship. Kaya tingnan mo yung katabi mo, mukhang na ba yan? Mukhang war freak din yan. Yan. Sabi nga, maraming testimonies. Ayan, next natin. Maraming testimonies ng dating addict, lasinggero o suwail na nagbago ang buhay dahil may nag-discipleship sa kanila. Diba? Tsaka, yun nga, ang secret talaga kung para makita nyo yung mga pagbabago sa mga tao, yun nga, wag nyo silang tigilan sa pag-aalaga. And then pang-anim, ang discipleship ay nagbibigay ng bunga, next na natin, para sa kaharian ng Diyos. Sabi nga ng John 15:8, sabi, naluluwalhati ang Ama kung kayo'y magbubunga ng sagana at sa gayon ay magiging alagad ko kayo. Sabi, ang bunga ng isang alagad ay paggawa rin ng ibang alagad. Kapag lahat nagdi-discipleship, tuloy-tuloy ang pagdami ng bunga. Amen? Yun yung gusto ko mangyari. Lahat po tayo magdi-discipleship. Para nang sa gayon ay marami ding magbubunga. Isipin nyo na lang po yung puno ng mangga. Diba? Nagsisimula ang puno ng mangga saan? Sa isang buto lang, diba? Tapos magiging puno. Tapos magugulat ka, ang daming mga bunga na meron ding buto. Tapos pag yung isang buto na yon tinanim mo rin, magiging ganon din. Alam niyo po, ganon din ang discipleship. Na yan ay multiplication talaga. Kaya alam niyo kapag tinouch talaga tayo ni Lord, pinractice niyo to, itong ituturo natin, bukas makalawa, magsisiksika na tayo dito. Diba? Bukas makalawa, yung mga natin, anniversary ay hindi lang ganon. Diba? Talagang, amen? Kung lahat tayo ay mag-disciple. Ngayon, ano ang mangyayari naman? Ang kalagim-lagim na mangyayari kung hindi tayo mag-disciple. Ibasahin muna natin to. Sabi, ang discipleship ay hindi programa lamang, kundi lifestyle ng Kristiyano. Sa pamamagitan nito, natutupad ang utos ni Jesus, lumalago tayo, lumalakas ang simbahan, at lumalaganap ang Ebanghelyo. Kaya gusto nyo bang lumaganap ang Ebanghelyo? Amen. So ngayon, ano ang malagim na mangyayari kung hindi tayo magdi-disciple? Kung halimbawa, wala lang to sa inyo, yung tinuro ko, hindi nyo tinake as a challenge at hindi nyo pinractice. Ito yung mangyayari. Una, hindi masusunod ang Great Commission. Sabi nga, ang malinaw na utos ni Jesus ay hindi matutupad. Nakakalungkot yon, di ba? Kung hindi tayo nagdi-disciple, ibig sabihin, hindi tayo sumusunod sa Kanya. And alam nyo, ang hindi pagsunod sa Diyos, nagdudulot yan ng sobrang kalungkutan. Kaya kadalasan, di ba, tayo nalulungkot din tayo sa buhay natin kasi alam natin na there's something in us, kumbaga sa part natin, na hindi natin sinusunod si Lord. Sabi nga, kapag nangyari yon, wala, yung kalagim-lagim, di ba, ay mangyayari sa buhay natin. Pangalawa, titigil ang paglago ng simbahan. Pwedeng dumami sa bilang pero hindi lumalalim sa pananampalataya. Lahat shallow, lahat mababaw. Sabi, ang simbahan ay magiging mababaw at madaling matumba kapag may problema o persecution. Oo, ang daming bago, pero konting problema lang, konting pitik lang ng demonyo, wala na agad. Diba? Kasi hindi nag-undergo sa discipleship. Pangatlo, magiging baby Christians ang mga baguhan. Walang mag-aalaga sa kanila, kaya mananatili silang immature. Sa Hebrews 5:12-13, nabasa natin yan, di ba? Hanggang ngayon, gatas pa rin ang kailangan nyo, hindi matigas na pagkain. Yung sinasabi ng writer ng Hebrews na dahil immature, panay gatas, alam niyo ba, mahal kayo ni Lord. This is the alphabet of God's love, ganyan-ganyan. Okay lang yan sa una. Pero kung hanggang dulo,
ganun ka pa rin, ay ibig sabihin, kailangan mo nang magpa-disciple. Kailangan lumalim-lalim ka na. Okay? And then pang-apat, madaling mahulog sa kasalanan ang mga bagong mananampalataya. Sipin nyo, pag hindi tayo nagdi-disciple, ganyan na mangyayari. Kapag walang nag-guide, sila'y madaling malinlang ng maling turo, bisyo o dating buhay. Sabi, ang kalaban ay laging naghahanap ng mahina para lamunin. 1 Peter 5:8. Kaya anong pansin nyo? Kaya nga, di ba, ito yung pinapakiusap ko, tapusin nyo yung mga winawantuan nyo. Kasi di ba, sipin nyo maigi, ang dami pang pagdadaanan. Salvation, Lordship, Repentance, Forgiveness, Bible, Prayer, Faith, Holy Spirit, Water Baptism, Church, di ba? Tapos Evangelism, Spiritual Warfare, dulo pa. Di ba? So ibig sabihin, chapter 12 pa bago makalaban sa demonyo. Paanong malaman kung paano niyang, di ba? Maano ang temptation, accusation ng kaaway. Kaso, kada linggo, kinakaligtaan mo. Di ba? Kaya hanggang Lordship lang. Hindi natutong lumaban sa kaaway. Kaya nagulat ka, nawala rin. Di ba? Kaya dapat po, itutuloy natin. Dapat, i-disciple natin. Diba? Kaya nga ako rin, kahit sa mga bago po, kinakausap po kayo ng Panginoon, na minsan, tayo may hangad tayong pagbabago agad, diba, sa buhay natin. Pastor, nakalimang attend na ako sa church. Wala pa rin nangyayari. Kasi hindi po agad-agad yon. Maghintay ka po, maka-1 taon ka, 2 taon, 3 taon. Tingnan mo, kahit mga 1%, 2%, 3%, may magbabago talaga sa'yo. Kung talagang kinukuha mo, yung mensahe ng Diyos, may magbabago talaga sa iyo. Kasi, ang sabi ng Bible, His Word will not return to Him void, but will accomplish the purpose for which it was sent. Ibig sabihin, kung paanong dinidiligan ng ulan ang lupa at may nangyayari sa lupa, ganun din ang salita ng Diyos. Once na nandyan sa puso mo yan at tinanggap mo yan, magbubunga at magbubunga yan. Amen. Amen. Kaya nga, di ba, natutuwa tayo sa mga testimony na noon, na-sharean nyo lang sa MNHS, tapos hindi naman sumama sa atin. Tapos biglang magugulat kayo, si Jovert nagsabi nun leader na sa ibang church. So ibig sabihin, merong tanim na word of God. Totoo yung His love keeps following me. Na once na nasharean ka na ng word of God, hindi ka natatantanan yan. You will never be the same again. Amen? Amen. So ganon, kailangan, yung masikap tayo. Huwag tayong titigil sa pagdi-disciple. Next, mahihinto ang paglaganap ng ebanghelyo. Kung walang discipleship, wala ring magtutuloy ng misyon. Ang ebanghelyo ay hindi mapapasa sa susunod na henerasyon. Di ba? Kaya sana, kahit mga kapatid nyo, nadi-disciple nyo, di ba? Yun ang una kong tinarget, si Risa pa noon, bata pa siya noon. Di ba? Alam mo kung saan ka pupunta pag namatay ka? Hindi. Tapos maya-maya umiiyak na siya. Ayaw mo mapunta sa impyerno, di ba? Ayaw, diba? Tapos yun, tumanggap na siya kay Lord. Instant. Di ba? February 11, 2007, tumanggap ako. December 2007, tumanggap siya. Di ba? Kasi ayoko na yung kapatid ko, ay, sex bomb lang dyan. Sabi ko, hindi pwede ito. Di ba? Ang hilig pa niya noon, sali talaga ng sali, sinasali nila mama at papa sa competition. Ganito ka anak ha? Ganyan ha? Ganyan, di ba? Tapos, habang nakikita ko, kapatid ko. O yung mga kantahin pa nun, alam niya, Angelina. Angelina. Kaya sabi ko, hindi pwede to. Kailangan madala ko to kay Lord. Amen? Di ba? Kaya alam niyo, yung kapatid nyo, yung mga pamangkin nyo, di ba? Kaya nga, natutuwa ako, may preacher na ganon, na sinasabihan siya, ang ingay ng church nyo, panay mga bata, mga sabi niya, kung may mga bata, yan ang ibig sabihin, ang simbolo na yung henerasyon daw, napapasa sa kanila yung gospel. Amen? Di ba? Mas gusto niya daw yon na may ingay na bata kaysa wala. Nakala mo, sementeryo na. Amen. Panay mga tumanda na yung mga nandun. Amen. Amen. Di ba? Mga gano'n. Kailangan, kasi ang bata yung nagpapa-energize di ba? Sa church. Di ba? Kaya isunod natin yung mga bata natin. Amen? Amen. Next naman, mawawala ang pagbabagong buhay. Sabi, hindi lalago ang transformation kasi walang nagtuturo at nagche-check. Diba? Babalik lang ang iba sa dating pamumuhay. So kung ano yung dating pamumuhay, balik lang doon. Diba?
Hindi nagkaroon ng transformation. Tsaka alam nyo, natutuwa ako sa discipleship. Siguro naaalala nila Carlos yon. Kung hindi dumaan sila Carlos sa discipleship, dati kasi pagka nagkakatipon sila, andun sila o kaya dun sa magdaong. Lahat sila nakagano na sa cellphone. Nasa church sila nun ha. Nag-game silang ganun. sa isip-isip ko, okay lang yan. May nagre-report sa akin, Pastor, sila nag-game sa ganyan-ganyan. Sabi ko, di ba, bago lang yan eh. May disciple nyo pa lang. Di ba? O ngayon, mababait na sila. Hindi na sila habang nagpe-preach si Pastor. Hindi ganon. Di ba? Nalalaman na nila ano yung boundary, ano yung hangganan. Di ba? Na dapat hindi na, kasi dinidisciple na. Natuturuan na. Amen? Dati ako, ganun din ako. Di ba? Sabi ko nga sa inyo, napapamura pa ako noon. Nag-church na ako, pag nabibigla, ay, G-A-G-O. Hanggang sa, dinisciple ako, natutunan ko, ay, hindi pala. Dapat ganon. Amen? Amen. Kaya tingnan mo yung katabi mo. Dali, dali. Yan. Parang, gusto mo bang magbago yan? Yan. I-disciple mo. I-disciple natin. Amen? Amen. Di ba? Nang magbago ang buhay. Hallelujah! Di ba? Sabi mo sa katabi mo, magbabago ka din. Amen. Next naman, ito, para sa lahat to, tingnan nyo. Pag hindi natuloy ang discipleship, manghihina ang mga leader. Sabi, kung walang discipleship, iilan lang ang laging gumagalaw. Tama? Ang mga pastor at workers ay mapapagod dahil walang nauhubog na bagong leaders. Diba? So, yun yung sinasabi ko noong nakaraan. Pastor, kailangan ng bagong ganto. Pastor, kailangan ng bagong kanto. Pastor, mag-disciple muna kayo. Kasi yun ang sikreto doon. Diba? Kasi hindi ang una, ay pastor, kulang tayo sa ganto, kulang tayo sa ganyan. Ang una, dapat discipleship. Diba? Kasi pag dinisciple yan, kahit hindi mo pilitin yan, maglilingkod at maglilingkod yan. Amen? Amen. Kaya let's go back sa discipleship. Next, sabi, ang mga pastor ay worker at workers ay mapapagod dahil walang nahuhubog na bagong leaders. Pangwalo, mawawala ang multiplication. Tingnan nyo to, mag-evaluate kayo dito. Magiging addition lang tayo. Isa-isa lang ang madadagdag. Hindi multiplication. Samantalang, plano ni Jesus ay make disciples who make disciples. Yes, mga kapatid, I'm so thankful, di ba, sa addition. Na pa isa-isa, at least, andito sila Linon, andito sila andito. Pero ang kalooban ng Panginoon, hindi lang addition, multiplication. Di ba? Na lahat nagdi-disciple, hindi yung isa nagdi-disciple, yung isa pinapanood siyang mag-disciple. Hindi. Lahat po tayo magdi-disciple. Amen. Amen. Next naman, number 9. Magiging self-centered ang Kristiyano. Kung walang discipleship, ang focus ay ako lang. Personal growth, sariling needs, sariling salvation. Hindi natutupad ang tunay na layunin ng pagiging alagad. And yan ay to serve and to teach others. Number 10, mapuputol ang spiritual legacy or legacy. Sabi, katulad ng relay race, kung walang ipapasa ang baton, hiinto ang takbo. Ang susunod na henerasyon ay hindi magkakaroon ng matibay na pundasyon sa pananampalataya. And isa yun sa dapat pinaprioritize ng church na dapat ay pinaplano natin yung susunod na generation. Kaya nga tayo, naalarma tayo, di ba? Kaya binalik natin yung tutok sa youth fellowship. Kasi napapansin natin, mga nagsigraduate na lahat, mga YA na lahat. Pero yung youth, kamusta na sila? Kasi kailangan may maipasa. Yung spiritual legacy hindi maputol. Sinabi ko yan sa Panginoon na, Lord, kahit matanda na kami, magmi-minister pa rin kami dyan sa MNHS. Then, gawin natin. Diba? Kahit matanda na kami, magwa-one-to-one pa rin kami. Gawin natin. Okay? And then number 11, mas malaki ang epekto ng mundo kaysa epekto ng ebanghelyo. Kung hindi tayo nagdi-disciple, ang mundo, kasalanan, kultura, social media, bisyo ang magdi-disciple sa kanila. Ang kalaban ay hindi titigil, kung tayo ang titigil, siya ang mananalo. Kaya nga, di ba, isipin nyo maigi, sino ang gusto nyong mauna, kayo o yung mundo? Di ba? Kaya nga, di ba, nagugulat tayo minsan. Kaya nga ako, nung nakaraan, parang minsan kasi ganun ang struggle ko. Maniwala kayo sa hindi. Bago ako bumisita sa isang tao, kunwari, pupunta ako kay Tita Edna.
Ang daming struggle niyan. What if naglalaba si tita? What if maabala ko si tita? What if istorbo ko kay tita? What if ganyan ako kay tita? Ganyan. What if ganyan. Pero alam niya ang encouragement sa akin ni Lord, bumisita ka na ngayon, kaysa bumisita ka pa, nasa kabaong na sila. Di ba mas gusto mo, yung buhay pa, binibisita mo. Kaysa yung parang, bumisita ka lang nung wala na yung ganito, yung wala na yung ganyan. Kaya yung mga visitation natin, pero actually alam nyo po, ang naisip ko dyan sa visitation na yan, dapat lahat tayo. Kaya for example, wala yung ka-LG nyong ganito, wala si ganito. Dapat itong week na to, ang target nyo, bisitahin yon. Hindi yung nagkakagulatan kayo, ba't wala siya? Isang linggo na, isang buwan na, hindi nyo nabibisita. Di ba? Kaya dapat hindi, kasi alam nyo po, kung aasa lang tayo sa Tuesday visitation, tapos si pastor lang yung magbe-visitation, 3 lang ang kaya ko na visitation, isang araw. Hanggang 3 lang. After nun, pagod na ako. Pero what if, di ba, bawat isa sa atin, magbibisita tayo nang wala ngayon. Di ba? Uy, wala si puntahan ko nga sa bahay. Ay, may sakit pala, kaya pala. Maintindahan mo ngayon. Hindi mo i-judge ngayon. Ay, nagbabantay pala ng may sakit na lola. Ganon, di ba? Hindi yung, siguro nagdadrama na naman, nag-iinarte na naman. Di ba? So, maintindihan natin. Naintindihan? Amen? Amen. Okay, number 11. Number 12, hindi matutupad ang plano ng Diyos sa ating buhay. Sabi, ang plano niya ay hindi lang maligtas tayo, kundi maging mabunga. Kung hindi tayo nagdi-disciple, hindi natin natutupad ang layunin niya. Kasi alam nyo, kung ganun lang, ang usapan, dapat ganito. Gabi, tanggapin mo ang Panginoon. Boom! Rapture na si Gabi. Diba? Pero bakit kaya hinahayaan pa tayo ni Lord na mabuhay ngayon? Kasi may mission pa tayo. May gagawin pa tayo. And yun ay to make disciples. Naintindihan? Ngayon, Pastor, paano? Saan ko sisimulan? Simulan mo sa mga malapit sa'yo. Amen? Kapitbahay mo, pamangkin mo, pinsan mo, diba, kaklase mo, yung lagi mong nandyan. Kasi, ayan na nilalapit na sa'yo ni Lord, kaso pikit mata ka lang. Diba? Ilapit mo. Kaya meron kaming, diba, gagawin sa Hindi, medyo, na lang, yung poster, chat-chat na lang. Diba? So, yun. Ngayon, bibilisan ko na to. Siyempre, ang saya naman ng pagdi-disciple? Siyempre, may malagim na pangyayari, pero kapag ginawa mo, ano naman ang saya na hatid? Sabi nyo nga, ang saya. Ayan. So, gusto natin yan, di ba? Pag masaya. Ano ang saya na hatid ng pagdi-disciple? Una, ang saya na makita mo na natutupad mo yung utos ni Jesus. Di ba? Kapag ikaw may nasusunod ka na utos ni Lord, ang saya mo. Di ba? Pag natatouch mo yung heart ni Lord, ang saya mo. Di ba? So, ganon ang mangyayari. Pangalawa, ang saya na nakikitang lumalago ang isang kaluluwa. Di ba? Uy, dati si Gabi hindi makapagsalita ito. Ngayon nag-i-scripture reading na, ang galing pa. Di ba? Uy, si Rilin, dating ganyan-ganyan. Ngayon, di ba? Uy, dati si Claire, ganito ngayon, di ba? Yung parang may makikita ka na pagbabago. Pangatlo, saya ng pagbabago ng buhay. Di ba? Nakita mo, dati hindi niya talaga mapaglabanan yung sugal. Hindi niya mapaglabanan yung sigarilyo. Pero dahil chinaga mo, dahil tinutukan mo, di ba? Dahil tinuruan mo ng tinuruan, nagulat ka, siya na mismo ang humiwalay. Ayoko na niyan. Di ba? Kasi minsan alam niyo po, ang mga bagay-bagay sa buhay, hindi yan napipilit. There are times, maraming ways si Lord para ma-realize ng tao na yon. Kaya nga nung nakaraan, ang galing kasi may mga nagtatestimony sa akin, Kuya, chinat ako ni ganito, nag-sorry siya. Kasi si Lord, marami siyang ways para iparealize sa tao na ganito dapat, na ganyan. Halimbawa, yung mga katabi nyo na tigas ng ulo nito. Pero darating yung time, lalambot din yan. There are times talaga, makikita ninyo yung effort mo, yung parang hirap ka na, pero isang araw, magugulat ka effortless. Siya na mismo. Yung magsasabi, gusto ko na maglingkod, gusto ko na magtamburin, gusto ko na mag-vlog, ganyan. And then pang-apat, saya ng tunay na pagkakaibigan at relasyon. Ayan, kapag may dinidisciple ka, ang saya doon, magiging kaibigan mo rin yon. 'Di ba? Magiging friendship din kayo. 'Di ba? Kaya nga ito yung sinasabi ko sa mga nagwa one-to-one, wag lang yung
Tanggapin mo. Sabi mo, Ama, salamat. Bye-bye na. Dapat maging friends kayo. Diba? Tara, quick muna tayo. Diba? Tapos alam mo ba yun? Ganito makipag-ano. yung dapat may pinagbabandingan kayo. Diba? Oy, okay ka ngayon Tuesday, basketball tayo. Yeah, 1-to-1 muna tayo, tapos basketball tayo. Diba? Kaya nga kami, pag nagja-jogging kami, hindi pwedeng walang devotion. Hindi pwedeng walang pray. Jogging lang. Diba? Hindi pwede. Kailangan merong spiritual. Kasi alam natin yan, di ba? Yung sinasabi ni Paul, na ang physical na yung exercise, may pakinabang. Pero mas malakas ang pakinabang sa spiritual. Okay, next naman, ang saya ng pagpapalawak ng kaharian ng Diyos. Di ba? Na nakikita mo, uy, meron na tayo sa PEDS, by faith, di ba? Uy, meron na tayo sa LOA. Uy, meron na tayong ganito, ganyan. Na lumalawak na kasi hindi ka tumitigil mag-disciple. Uy, dati phase 1 lang kami nagba-Bible study. Ngayon meron na sa phase 4. Uy, meron na sa phase 3, ganyan. Di ba? Number 6 naman, saya ng pagpapagamit kay Lord. Ayan, ang saya mo kasi ikaw mismo, yung ginamit ni Lord. Ang saya kaya nun, pagdating mo ng langit, Tintin, nandito ko dahil sa iyo. Salamat sa pagdi-disciple mo. 'Di ba? Kaya 'yun yung essence ng kanta ng thank you for giving to the Lord. I am the life that was changed. 'Di ba? Kaya dapat pagdating mo ng langit, may sasalubong sa iyo. Amen. Ate Ella, yung mga bata ni Ella, talagang sinalubong siya sa langit. Ate Ella, andito kami dahil sa iyo. Hindi ka kahit wala kang sweldo, kahit hindi ka rin kumakain pa noon, 'di ba? Tawag doon, inintindi mo kami, inunawa mo kami, ganun. 'Di ba? Uy, Ate Bea, salamat sa pagtuturo mo sa amin kahit wala kang rest day. 'Di ba? Babaha ng luha sa langit. Pag nandun si Bea, eternal life 'yun. Walang hanggan ang luha. Di ba? Di ba? Yan. Pero totoo yun. Kasi siya yung parang wala ring rest day, di ba? Pero Sabado, pumupunta pa. Kumbaga parang, pero maraming ganyan sa mga YAD natin. Na parang rest day na lang sana nila, talagang tinuturo pa nila kay Lord. Di ba? Mga pinapractice pa, ganyan-ganyan. Kaya mabuhay ang mga ganyan. Amen. Okay, so, ayan. Tapos, yun nga, kasi pagka ganyan, naaalala ko yung sinasabi ni, sino ulit yung kamag-anak ni Esther? Mordecai. Yung parang sinabi niya, alam mo Esther, pag hindi ka nagpagamit kay Lord, pag pinara-praise, may someone na gagamitin si Lord. Doon pa, manggagaling ang tulong na galing kay Lord. Kaya dapat, for such a time as this, ikaw magpagamit ka na. Di ba? Kaya dapat ganun yung natin, audacity ba? Yung boldness, yung confidence na meron tayo. Kung may gagamitin si Lord, ako na. Dapat ganun. Amen? Amen. Okay, number 7. Ito, last na to. Saya ng eternal rewards. Diba? Babasahin ko to 1 Thessalonians 2:19 to 20. Sabi ni Paulo, kayo ang aming pag-asa, kagalakan at koronang ipagmamalaki sa harap ng Panginoong Jesus. Kaya alam nyo, kaming mga pastor, kaming mga leader, hindi nyo alam, hindi lang namin madalas sabihin, pag nandiyan kayo, ang saya namin. Pag wala kayo, ganun din kami. Di ba? Pero yun nga, pag nandiyan kayo, pag kompleto tayo, di ba? Kunwari, pag Christmas party, kompleto tayo, water baptism, kompleto tayo. Nawa, pag regular din, regular days din, kompleto tayo. Amen? Kasi masaya yun eh. Masaya tayo kapag masaya. Ang lahat, nakikilungkot tayo kapag malungkot din yung isa. Ang saya kapag kompleto. Amen? At yun nga, pag sa langit kasi, ay ito, Gabi, ito ang corona mo, tas meron kang 5 bato. Sapiro, tawag doon, diamante, ganyan-ganyan. Diba? Kasi 5 ang nadala mo kay Lord. Diba? Paano kapag dinamihan mo pa, panay bato na yan. Arte ng ulo mo. Kaya nga doon ko naisip, kaya may casting crowns. Kasi bibigat talaga. Sobrang ang daming, Lord, sa'yo na po. Diba? Kaya sa dulo, to God be the glory pa rin. Lahat ng mga narating mo, ibabalik mo pa rin sa Kanya. Diba? Lord, kaya ako naman to ginawa, kaya naman ako nag-disciple kasi mahal kita. Diba? Ayan, diba? Kaya sabi, ang disciple mo ngayon, magiging corona mo sa langit. Diba? Joy na walang hanggan dahil may bunga ka para sa eternity. Amen? Sinong tinatouch ni Lord na mag 1-to-1, mag-disciple na, taas kamay? Ay, parang konti lang Amen. Amen, di ba? Kaya last na lang, ito na yung conclusion natin.
Tingnan nyo to. Sabi, making disciples of Jesus is the overflow of delight in being disciples of Jesus. Diba? Na kapag ikaw nagdi-disciple ka, ibig sabihin lang kasi nun, enjoy ka sa pagiging disciple mo kay Lord. Kaya hindi mo hindi mo ma-explain, hindi mo ma-contain, sinishare mo talaga yon sa iba. Amen? Amen. Thank you.